Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinos.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Kung isa kang selenophile o moon lover, I'm sure walang bagyo o maulap na panahon ang makakapigil sa iyo para sulyapan yung buwan. Kaya naman ang moonrise po natin, yan po ay sa ganap na 2:56 ng umaga habang sa pagsapit naman ng 4:05 ng hapon inaasahan natin yung pag-iral nitong moonset. At dagdag kaalaman na rin ang tawag sa ating kasalukuyan phase ng buwan ay waning crescent. Sa ganitong phase, less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag mula sa araw. At alam mo bang ang terminong waning ay nangangahulugan din ng shrinking kasabay po yan ng pagkabawas ng liwanag ng buwan. Ito'y tinatawag ding old moon dahil mas kakaunting bahagi ng day side ng buwan yung makikita mula rito sa ating mundo. At check naman natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Courtesy po of NAMIA, pagsapit ng alas 7 ng umaga inaasahan natin itong high tide, maaari po yung umabot 1.27 meters. Isang minuto naman makalipas yung alas 4 ng hapon, low tide natin, posible yung umabot sa 0.05 meters. At dahil nga napag-uusapan na rin natin yung level ng tubig, kuha naman tayo ng update sa mga pangunahing dams dito sa ating bansa. Kabilang po sa ating mga binabantayan itong bahagi ng Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nagkaroon pa rin ng pagbaba ng tubig doon sa ating mga nabanggit na dam. Ulahin po natin yung update dito sa bahagi ng Angat Dam sa Bulacan kung saan umabot sa 0.44 meters yung ibinaba ng level ng tubig. Sa Magat Dam naman na matatagpuan sa Isabela, malaki rin yung ibinaba. Umabot po yan sa 0.38 meters. Sa Nueva Ecija naman, partikular dito sa may bahagi ng Pantabangan Dam, nagkapagtala naman ng 0.22 meters na pagbaba ng level ng tubig nitong mga nakalipas na oras. At bagamat nga may pag-ulan dahil sa bagyo, hindi naman ito sapat dahil para mapataas yung level ng tubig sa mga binabantayang dam, lalo't patuloy naman yung consumption ng mga kabahayan, pati na rin sa mga irigasyon. Samantala, bukod sa mga dam, kabilang din sa ating mga binabantayan yung mga yamang tubig na sagana sa ating bansa. Sa nakalulungkot na balita naman ay inaabuso ito ng ilan. Kaugnay po niyan sa Palawan ay umabot sa 5.3 million pesos na halaga ng mga patay na sea turtles ang nasamsam sa bahagi po ng Palawan. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, mahigit sa 170 endangered na mga pawikan ang natagpuan mula sa isang bangka sa munisipalidad po yan ng Bataraza noong araw ng Biyernes na hinihinalang inabandona ng mga sospek matapos matunugan ang operasyon. Batay sa ulat, dinadala sa China ang mga pawikan kung saan nabebenta sa halagang 30,000 piso kada piraso. Iniimbestigahan na ang insidente at inaalam na kung may kasabwat ba sa mga residente at yan po ay sa pagitan ng illegal Chinese poachers. Balik naman tayo sa ating ulat panahon. Ngayong nagpapaulan yung bagyong Karina sa ilang bahagi ng ating bansa, inaasahan natin yung ilang tips para naman mapanatiling ligtas habang nagmamaneho tuwing umuulan. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.